Good morning po at pagkidait po sa inyo, brother and sisters. Ito na naman po tayo, garden time. Mas okay po ngayon yung panahon kasi umaga umulan kasi may low pressure daw. Super typhoon nga yan eh. Pero swerte rin na hindi rin pumasok talaga sa direct sa lupa dito sa Pilipinas. Um, sa ngayon, ang gagawin ko, magta-transfer ako ng tanim kasi magandang mag-transfer pag may hindi mainit at basa yung lupa at umulan. Bago niyan, uh, gagawa muna ako ng yung lagyan ko ng camera. Ito yung sekreto ko. yung yung katawan ng saging to. Pinutol ko lang. Kasi naisip ko mahirap maghawak ng ng camera. Wala naman akong kasama eh. Na-realize ko yung vlogger pag mag-isa ka lang. Iniisip mo isa kang nagsasalita, kasama mo ng cellphone. Parang isipin, parang kung kunin mo parang baliw ka lang isa kang nagsasalita eh. Pero ito pala yung ito talaga yung buhay ng mga nagpa-vlog. Madiskarte, matalas yung yung utak nila kasi pag nakaharap ka talaga sa cellphone o camera na isa ka lang, medyo may alinlangan ka ba ngayon, pero tulad ko Ilonggo ko akong pure, i-translate yung sasabihin ko in Tagalog kasi alam ko hindi lang lahat yung friend namin, yung pamilya namin at yung sakali, yung iba pang hindi ko kilala na magustuhan tong yung vlog. Iba-ibang language kasi napakaraming language yung Pilipinas. At dito sa Iloilo nga may ibang taon na hindi mo na masyado maintindihan kasi iba-iba talaga. Kaya yung Tagalog is parang ito na yung kabuuan na ginagamit para mag-intindihan ba sa Pilipinas. Kaya ganyan po, sa Tagalog tayo, practice. Ito po yung gagawin ko. Ito yung puno ng saging. Ito yung pangtusok. Yung maging guide ng kami. Ito yung naisip ko kasi wala eh. Wala pa akong magtatanong pa ako kung anong magandang may bilhan. Tingin ko mayroon eh. Yung mag-clip sa cellphone. Baka masira yung cellphone. Laging nahulog. Pag hinahawakan mo lang, yan na po. Yan. Try natin. Lagyan ko siya ng guide. Ng ganito. Para dito ko sa ipasok. Try natin. Para yan. 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 Tama lang. Okay na rin. Homemade. Handmade pala. Handmade na stand ng camera. Ito po. Update po tayo. Sa likod ko ngayon ito po yung saburan. Kasi ngayon nadala ko yung radio. Ito yung radio na hawak-hawak ko. Ngayon po may live sila na prayer meeting. Sa prayer meeting po, mamaya patunugin natin, paandarin natin para habang nag-garden ako, plano ko yung mag-transfer ng sili labuyo siguro at maglinis ng plat kasi medyo may mga tumubong damo
medyo tumataas na rin. Kailangan ano sila, makuha, malinisan para yung ganda yung gandang tingnan at maganda yung sa tanim na siya lang yung nabubuhay. Ngayon po, tuloy-tuloy lang to. Ah, Sakaling di mag-init talaga, plano ko buong araw ako dito. Siguro pahinga ako lang pagkain. Kasi marami pa namang stock yung yung negosyo naming barbecue. Talagang sinadya ko talaga na paramihin para may time ako dito sa garden. Ito yung sabi ko, yung time management na kailangan na. Kasi yung garden talaga sobrang hilig ko. Pero yung source naman na kailangan ko, arawan. Kasi araw-araw nang kumakain yung apat kong anak, asawa. At kailangan na sa school, yung allowances nila. Kaya ngayon po, pag-idait po sa inyo, kahit may bagyo, tuloy lang po tayo na manalangin. Walang makakasakit na bagyo sa atin pag may Diyos tayo. Kaya mag-pray lang po tayo. Hawakan po natin yung word niya na yung dun sa Salmo 91. Hindi ko lang alam yung verse. Yung nagmamahal sa Kanya, yung nagtiwala talaga sa Kanya ay Kanyang ililigtas. Then, yung nakakilala sa Kanya is Kanyang idipinsahan ko. Hindi ko lang i-check ko lang yan, pero yan yung nahawakan kong word, yung nagmamahal sa Kanya ay Kanyang iligtas, tapos yung nakakilala sa Kanya ay hindi niya pababayaan. Sasabayan niya po tayo sa lahat nating gawain, kahit anong unos po, hindi niya tayo pababayaan. Nandiyan po siya palagi sa atin. Tayo lang minsan yung wala. Kulang yung paniwala natin. Dapat sa atin nang galing. Hingin natin kung mag-pray tayo, hingin natin yung dagdagan mo po, Lord, yung paniniwala sa iyo. Dagdagan mo po yung kaalaman ko pa sa iyo, yung interest ko na makilala ka, at turuan mo po ako kung anong dapat kong gawin, at turuan mo po ako sa aking buhay, sa lahat ng desisyon ko. Dagdagan mo po aking talino, ang aking lakas. Ganyan po ang ating panalangin. At patawarin mo po ako sa aking kasalanan at pinapatawad ko po ang nakasala sa akin. Yun talaga yung pray ng Ama namin. Yan yung napaka-effective na prayer. Pag nag-pray tayo, yung sikreto dyan, hindi yung word hindi lang tayo sa word, hindi yung word na yun, yung sintro talaga is siya. Parang nag-pray ka, nakaharap mo talaga siya, na nangkikinig talaga siya. Siya yung Diyos na nandyan talaga. Kasi sa pagbinyag pa lang sa atin, nandito na siya sa atin sa Espiritu. Bininyagan tayo, kasabay ng Espiritu na yon, yung pagtira niya sa ating puso. Nandito sa puso natin. Kaya minsan naghahanap tayo ng saan bang Diyos, saan po ba matagpuan ng Diyos. Pero hindi natin alam, dati pa, mula anak natin at pagkabinyag, nandun na siya sa puso natin. Hindi lang natin siya kinakausap, hindi lang natin siya pinapansin. Medyo manhid po tayo, naniwala po tayo sa ating lakas. Kaya po yung baguhin natin yung ugali natin na kaya natin. Sa totoo, hindi po natin kaya. Nasubukan ko na po yung dati na hindi tumawag sa Kanya. Muntik na po akong nabaliw. Muntik na akong tumalon sa jeep. Tinakip ako ng nervyos. Hindi ko maintindihan yung klaseng takot. Yung takot na hindi kayang kontrolin. Na bigla ka lang gagalaw yung katawan mo na hindi mo na
kontrolado. Kung anong pumasok sa utak mo, hindi mo na napigilan agad. Kaya naintindihan ko yung mga may depression, yung minsan yung nababaliw na biglang tumatakbo, biglang hindi mo maintindihan kasi hindi mo sila maintindihan kung hindi mo naranasan. Yun sa akin. Kasi naranasan ko yun. Pag yung sekreto nyo na nakaalis ako doon, yung nang time na nag-surrender ako at pumunta ako sa community, nakilala ko tong community, yung Diyos Gugma community, sa headed by yung head servant namin, Brother Edwin Downlow, na doon ako nakakinig, doon ako lumakas, doon ako naging matapang at nalabanan ko yon at napigilan ko at nawala na yon mula nang nakilala ko si Jesus, yung Diyos, ang Espiritu na nandito sa akin, na alam ko na sinasamahan ako, yung mga anghel na pinadala niya sa bawat isa sa atin na magbantay sa atin, yun na wala yung takot ko. Ang sekreto lang siguro yung surrender natin. Surrender natin lahat. Yan po. Hindi natin kaya to. Huwag mo sabihin kaya. Kaya mo to ngayon. Alam mo to ngayong oras. Yung ginagawa. Pero hindi mo alam yung next na araw. Next na time. Napakarami pong tao na akala nila okay. Sigurado sila sa buhay. Pero mamaya wala na rin sila. Kaya hindi natin hawak ang buhay. Kaya sa akin yung preparation ko, ginagawa ko to. Gusto ko, alam ko na sigurado na ako na mawawala rin ako dito. Dadaan rin ako, tatanda tayo. Sana, bigyan tayo ng mahabang buhay. Pero hindi po yun sa haba o maliit na time na nandito tayo yung pag-usapan. Yung main talaga is yung anong nagawa mo. Anong nagawa mo sa kagustuhan ng Diyos sa pagstay mo dito sa earth, sa mundo, sa panglupa. Anong naging relasyon mo? Anong nagawa mo sa utos niya? Yan po yung itanong natin sa sarili natin kasi yan yung mangyayari kasi sa word niya. I-judge tayo based sa ating nagawa. Kung anong nagawa natin dito. Kaya sa akin, dito ko sisimulan. Makinig, maniwala, at mag-isip kung ano yung mag-isip, humingi ng talino sa kanya, kung anong dapat gawin. Kaya ito po yung isang turo niya. Hindi ko to po basta-basta na pinaplano lang. Minsan po yung sabi niyo discernment, yung malaman mo yung anong kagustuhan ng Diyos. Kasi yung desire ko talaga is yung to spread the word of God. Gusto kong sumama sa mga prayer warrior, kung saan sila lang barangay, pero hindi talaga pwede sa sitwasyon ko ngayon. May 4 po akong anak, breadwinner po ako. Ako po yung kanilang inaasahan. Siguro yung time, yung hiningi ko na lang yung exact time sa Diyos. Sa ngayon, ito lang magagawa ko. Yung tumutulong ako sa nagkukubinan, yun sa aming tawag, sa simbahan, sa aming community ng Diyos Gugma. Kasi yun gagamitin ng mga nagwa-warrior. Pupunta kung saan yung allowances nila. Kaya sabi nila, parang ikaw na rin yun. Na kasi hindi rin sila makakalakad. Wala silang pamasahe, wala silang pagkain, wala silang sasakyan. Kaya doon nakatulong na raw tayo. Kaya sa inyo po, kahit saan organization, saang religious group tayo, kami Katoliko, ikaw anong religion mo, support mo po yung nandyan ka. Kung saan ka binuksan ng Diyos, kung saan mo nakilala ang Diyos, importante dyan, yung binago ka. So, kung saan ka binago, doon ka. Kung saan mo siya nakilala, doon ka. Hindi kita inakayat na pumasok ka sa amin, kundi inakayat kita
na magstay ka dyan at gawin mo yung anong kautosan ng Diyos. Base tayo sa Bible lang po. Yun lang tayong base. Double check natin po yung mga sinasabi ng ating mga leader para hindi po tayo mapunta sa mga sinasabi sa Biblia na bulaang propeta. Yan po. Mangin-ano rin sa'yo, sigurista rin tayo kasi nakataya dito yung soul natin. Hindi pwede na sabi niya lang. Kaya mas mabuti na i-check po. Buksan mo yung Biblia, magsalita sila ng verse. Ako hindi pa ako talaga master sa verse. Yan pa yung iano ko kasi kung mag-start ako ng sharing ng word, gusto kong kukunin yung verse niya para kung saan nanggaling, para ma-check nyo kung tama yung sinasabi ko. Yan ang ginagawa ko sa amin, sa Diyos kong community at sa simbahan. Check ko rin. Tama rin naman. Kaya dito ako binago, dito rin ako. Kung saan ka nandyan, dyan ka lang. Then improve mo pa. Improve natin yung relasyon natin sa Panginoon. Kaya po, ngayon po, itong radio dito sa Visayas, sa Iloilo, Antique na raw, Kalinog, Guimaras, papalawakin pa to. Plano ng head servant namin, Never Edwin, na kung lahat po makakinig, based lang po tayo sa pakinggan lang po natin. At alam mo yan, kung sa nanggaling yan sa Diyos, may spirito na magtutulak sa iyo na ay okay to, ay pakinggan ko to. Kasi nakarelate ka, kasi totoong word, totoong buhay ang mayroon tayo. Kaya good luck po, brothers and sisters. Ngayon po, guardian na naman. Siguro start na tong radio. Pero ngayon po is-stop ko muna yung record. Baka hindi ko ito sabi na upload yan, ma-post kasi sobrang haba. Limit lang po kasi bago pa to yung account. Sige po.